to God for you. Brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. That's our message for today. Through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Verse 14, whereunto He called you by our gospel. Not religion, but by the gospel. To the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Sabi po sa Tagalog, mga kapatid, basahin natin sa verse 13, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon. Wow, sarap pakinggan yang minamahal ka ng Panginoon. Kung mahal ka ng boyfriend, girlfriend, mama, papa, Mr., Mrs., mas mahigit ang pagmamahal ng Diyos. Sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at panampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming Ebanghelyo. Salamat po sa Ebanghelyo. Ang daming reliyong tumatawag pero wala po diyan ang katotohanan sa Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Kristo. Pag maligtas tayo, tanggapin nyo ang Panginoong Kristo ngayong umaga, hindi naluwalhati ang demonyo. Hindi naluwalhati ang relihiyon. Hindi naluwalhati ang iyong kapitbahay. Ang naluwalhati ang ating Panginoong Kristo. Kasi sa lahat ng mga bagay kung kaligtasan ang pag-uusapan, sino ang natutuwa? Hindi si mama, hindi si papa, minsan nagagalit pa. Hindi yung kapitbahay, kamag-anak, lolo't lolo. Ang natutuwa ay ang Diyos. Kaya pag tayo tumanggap sa Diyos ngayong umaga bago tayo umalis, binigyan natin ng kaluwalhatian at kagalakan ang ating dakilang Panginoong Kristo. Thank you, Lord, for your words today. And bless us, Lord, everyone physically and the strength. In the mighty name of Jesus. And everybody say amen. God bless. Makakaupo na po kayong lahat, mga kapatid. Preaching, mga kapatid, sa subject na nagsasabing, chosen for salvation. Napili o nahirang para sa kaligtasan. Kung ang Diyos ang ating pag-uusapan, wala po siyang ibang hangarin sa buhay ng tao. Kung hindi ay kaligtasan. Aanhin mo man yang marami kang pera't mayaman ka. Malaki ang negosyo, mataas ang pinag-aralan. Kilala ng lipunan pero wala kang kaligtasan. Aanhin natin yung magandang pamilya kung hindi tayo ligtas. Pero kung ikaw ay ligtas, may trabaho ka, may negosyo ka, maganda ang pamilya mo, pinagpapala ka, yun ang kalooban ng ating dakilang Panginoon. Hindi ka iligtas ng Diyos para maghirap, hindi ka iligtas ng Diyos para magdurusa, iligtas ka ng Diyos para ikaw ay maging masaya, pagpapalain at dakilain ng Panginoon. Why? Pag ang Diyos ang magpili, hindi ka mabibigo. Pupunuin ka ng kagalakan at tagumpay. This verse must be carefully studied to ensure that we understand what Paul is saying. Apostle Paul is obviously saying that we are chosen for salvation. Napakasarap pakinggan. Nabanggit ni Brother Ali kailang 7 billion not Filipinos,
population in the whole world. Di tayo marunong magbilang ng billions. Pero ang sa Diyos, simple lang yan. Ilang billion man yan, hindi siya mahirapan pagpili sa iyo ngayong umaga. Hindi mahirapan ang Diyos, tawagin ka nanay, tatay, young people. 7 billion ang hirap niyan. Pero sa mata sa Diyos, mata ng Diyos, meron akong pipiliin sa mga bisitang nandoon sa Park Church, nandoon sa number 8 Malite Drive, nagsisimbangan yan. May mga babae at lalaki na aking ililigtas ngayon. Hallelujah. And we need to know na ang Diyos ang nagpili sa iyo, hindi kami, hindi yung nag-imbita sa iyo. Ang Diyos ang pumili upang ikaw ay maligtas ngayong umaga. We need to determine how the ideas of salvation, sanctification by the Spirit, belief, and in the truth all related to one another. Salvation. Kung niligtas ka ng Diyos mula sa kasalanan, i-sanctify ka niya. Anong ibig sabihin ng sanctification? That is set apart. Ihiwalay ka sa mundong makasalanan. Yung dati mong sinasabing makamundo, papalitan ng iba. Yung ginagawa mong puro kasalanan, gagawin niya na bago sa paningin ng Diyos. Bakit po? Pag iligtas ka ng Diyos, ang Diyos na ang may hawak sa iyo. Hindi ka gumagalaw ayon sa relihiyon, gumagalaw ka ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Anong sabi ng Diyos? Pag ikaw ay maligtas, hindi kita iwanan. I will not leave you, I will be with you even unto the end of the world. Kaya hawak ng Diyos ang iyong kamay, hawak ng Diyos ang iyong patutunguhan, hawak ng Diyos ang iyong kaligtasan. That's the truth. Hindi yung nag-enroll ka, nakabayad ka na ng tuition, bahala ka dyan kung mag-aral ka o hindi. But sabi ng Diyos, learn of me. Ibig sabihin, while you are walking, you need to learn on God. Matutunan natin nga ang Diyos, hindi ka pababayaan. Sa panahon ng sakuna ng Diyos, kahit sinabi ka ng awit kanina, dadaan ka sa ilog, hindi ka malulunod. Dadaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? May Diyos kang kasama, kaibigan. Come on, clap your hands to Jesus. The verse tells us that God chose us for salvation. Mga bisita, nanay, tatay, magulang, ati, kuya, lulo kung meron man dito at lula. Ang sabi ng bersikulo, hinirang ka, pinili ka. Alam niyong pipiliin ka? Hindi po madali magpili. Sa mundo, disqualified tayo. Sa mundo, at least, kung may hiring, at least college graduate, speak English well, pleasing personality. Sa atin, wala pang English, displeasing personality. Na-displace. Kumbaga, walang lugar kalalagyan yung ating mukha. Hindi kaya-aya. But the Lord, pinili niya tayo. Makasalanan ka man o hindi, matalino ka man o hindi, maganda o gwapo ka man o hindi, mahirap ka man o mayaman o hindi, ang importante,
Tinawag ka ng Diyos sa dakilang kaligtasan. At sabihin ko sa inyo, kaibigan ko, mga minahal naming bisita, narito ang Diyos. Bakit po, Pastor? Upang ikaw ay isasama niya sa kanyang mga pipiliin. Oh, in Jesus' name. Salvation. Soter or sotera in Greek. Yan po ibig sabihin, mga kapatid. Soter, sotera, soteriology, kung yan ay naging subject na. Anong meron kung naligtas ka? Merong deliverance. Kaya yung kanina nangyari sa ating kapatid na pinagaling yung kanyang bukol sa kanyang lalamunan, anong ginawa ng Diyos? Dineliver siya. Anong ibig sabihin ng dineliver? Pinalaya siya sa kanyang karamdaman. Kaya kung meron kang karamdaman sa iyong katawan ngayon, hanggat pinapangaral ang salita ng Diyos, maniwala ka lang. Palalayain ka ng ating Panginoon ngayon. Anumang panggagapos, pang-aalipin ng sakit at karamdaman, cancer man yan, high blood problem, heart problem, be delivered today in the name of Jesus. Shout in the name of Jesus. Deliverance. Isang salita lang, salvation, pero ang daming sakop. Preservation. Naka-preserve ka. Ano ibig sabihin ng preservation? Pagpanatili. Kahit ginugulo ka na ng kaaway, gusto ka nang hatakin palabas sa panampalataya, kahit binigyan ka na ng karamdaman, kaya mo parang manatili nanay sa Panginoon. Kahit dumaan yung pandemic, nanatili ka pa din. Why? Because we are being preserved. 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 Para ma-preserve yung ulam na hindi naubos ni Brother Bobby. Saan ilalagay? Hindi doon sa misa. Pistahan ng pusa yan. Kaya pag saan ka narating, pistahan ka ng pusa. Saan ilalagay yan? Doon sa kwarto? Mas babaho sa loob. Maipis, papanis. Saan ilalagay? Sa refrigerator. Para ma-preserve. Para pag kinabukasan, initin mo lang yan, pakuluan ba uli kung kailangan, or prituhin uli, kain uli. Yun ang preservation. So saan tayo na-preserve? Hindi sa Pilipinas. Kasi magugunaw ang buong mundo. May lindol, may bagyo, may pandemic. Saan tayo pre-preserve ng Diyos? Sa kanyang iglesia. Saan ang iglesia, Pastor? Hindi ang simbahan. Paano ako ma-preserve? Tanggapin mo ang Panginoong Kristo. Dahil sino palang iglesia? Pag tanggapin mo si Jesus Christ, ikaw ang iglesia ng ating dakilang Panginoon. Paano ako makatitiyak niyan? Mateo 16:18 nagsasabi, sa ibabaw ng batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Kahit pa ang pintuan, mga pintuan ng kamatayan. Come on, even the gates of hell, gates of death. Anong mga gates dyan? Nandiyan yung cancer, nandiyan yung pandemic, nandiyan yung disaster, nandiyan yung aksidente, nandiyan yung tragedy. But in the gates of hell, the church shall prevail. Ito yung hindi naunawaan ng mga kaibigan natin. Hindi po reliyon ang hanapan natin. Pag reliyon ang hanapin mo, papasok ka sa relihiyon. Pero pag kaligtasan ang hanapin mo, si Kristo ang papasukin mo.
Kaya yung Matthew 16, papasukin natin ang ating Panginoon. Paano siya makapasok? Magsisi tayo sa kasalanan, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo, tanggapin ang banal na Espiritu. Pag pumasok si Kristo sa atin, kahit anong gawin ang kaaway, you are preserved. Sabi ng isang grupo na malaki, kilala natin sila politically and religiously. Pag pumasok kayo sa iglesia namin, ligtas kayo. Hindi yan sinabi ng Bible. Ang sabi ng Panginoon, ako'y kumakatok sa inyong mga pintuan. At kung bubuksan nyo ang pintuan nyo at papasukin nyo ako ay mananahan sa inyo. Yun ang kailangan mo. Si Kristo ang mananahan sa ating buhay. Pagtanggapin mo si Kristo sa bautismo, uuwi ka na ang demonyo ay umiiwas na. Uuwi ka na hinahawi ang daan. Bakit? Bakit, pastor? Anak ka ng Diyos eh. Ang daming kapal ng tao dyan. Sige nga, dyan nga kayo. Sige, harang kayo dyan. Sige, dagdagan pa ng 3. Tapos kailangan ko ng 3 din dito. 3 dito. 3, yan. Ako yung anak ng presidente. Nandito yung mga Presidential Security Guard, PSG. Anong gagawin nyo dyan sa nakaharang sa akin? Sige nga, anong gagawin nyo? Gawin nyo. You know, hawiin. Bakit? Dadaan yung anak ng presidente. Yan nakaharang yan. Tao lang yan. Tayo anak ng Diyos. Hahawiin ng mga anghel. Come on, mga bisita. Ito ang dapat ating marinig na mensahe, na meron tayong katiyakan sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi yung tinatakot tayo ng demonyo. Dapat ang demonyo ang matakot sa atin. Nagkipag-usap pa dito yung siya. Ano ba, Sandro? Crush ng bayan? Pogi, no? Nag-usap-usap pa lang, yung mga PSG nauna na. Tapos hindi yan alis dyan hanggat hindi ako pupunta roon. Gagwardyahan talaga yan. Parang matamlay yung PSG ko. Papalitan ko kaya to. Harangan nyo ngayon. Yan. Walang PSG na mga mukhang may sakit. Mga mukhang walang kain. Walang PSG na ganun. Ang ating mga anghel, hindi mukhang may sakit. Ang tatangkad, ang gagan mga batid. Kaya pag lumakad yung anak ng presidente, pero ikaw, wala kang Diyos na malakad. Nervyos, takot, mangamba. Pagtahol ng aso, magsabi lang ng aso, ano yun? May muto. Takot lang sa tahol ng aso. Pero kung may Diyos ka, kahit ilan pa yung kalaban mong nakaabang, ilan pang demonyong gustong mananakit sa'yo, huwag kang mag-alala. Bago ka lumabas sa bahay mo, may mga anghel nang na naglilinis. Amen, hallelujah. May anghel nang nagbabantay upang ikaw ay ingatan. Hallelujah. Hindi si Brother Lino, hindi ito siya. Anghel ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mga anghel. Araw at gabi, nakaabang, nakagwardya, at ang mata ng Diyos nakatingin sa atin, kagaya ng preaching kaninang first service. Salamat mga gwardya ko. Mamaya na ang bayad sa inyo. At kung di kayo mabigyan, ilista lang muna nyo. Preservation, soundness. Alam niyo anong soundness? Kalinisan.
Sound mind, malinis na kaisipan. Sound heart. Lahat tayo may mga failures dito, mga bayo. Di tayo exempted dyan. Alam niyo yung Facebook, may biglang dadaan. Ma-attract yung attention mo sa pangit, karumal-dumal, at minsan doon nakaglue yung paningin mo. Payo para sa ating lahat. Napakahirap po. Kinakausap ko yung sarili ko. Pigilan mo at bantayan mo na hindi. Because I love my eyes. Listen. What if sa sige mong tingin yan, bigla ka na lang mabulag? It's a warning. Including me and all of us. Because we are not exempted about the work of the flesh and the lust of the eye. Di mo pigilan yan. Bigla lang dadaan sa screen. Ang problema, nung dinaan, hinahanap mo. Sabi na pa, pag tumingin ka, okay lang, pero inulit mo, may problema ka na. This is just a warning, ma'am. Sabi na isang pastor, di pa siya nagpastor, lalo sa Bible school. Yung girlfriend niya, meron ng girlfriend. Pareho kami lalaki, hindi ako, ha? Pinapasyal niya sa park. Inaakbayan, inawakan ng kamay, ninanakawan ng halik. Alam niyo, nang nangyari, nakapak siya ng alambre. Tumapon sa kanyang mata. Bulag ang kanyang mata. And he cried, but it was late. He repented, but it was late. Nabulag na siya. Kaya palaging sumasagi sa mind ko, I want sound mind. At ayaw kong nagtingin mga batid sa screen tapos bigla na akong mabulag. Sabi nga nila, mas okay lang mabingi ka, wag lang ito. Dahil pag ito, you're like a walking dead. Let's protect our eyes. Tatay, nanay, young people, wala exempted yan. Pastor! Keep your eyes sound. I'm not saying this because I am good on that. I'm working. I'm fighting. Mas maganda yung magsabi tayo ng totoo kaysa magpakunwari tayo na hindi. Na number one din kayong nanonood dyan. Huwag nating antayin, pastor, ipag-pray mo ako dahil hindi na ako makakita. Ano bang ginawa mo? Ba't ka nabulag? Anong ginawa mo? Pastor, nanood lang ako. Anong pinanood mo? Hindi ko alam, pastor. Hindi mo na alam. But it's time to stop before anything else will come. Clap your hands to Jesus. Soundness! Pag naligtas ka, bisita, ano pa? Prosperity! Pagpapalain ka. Salamat sa Panginoon, walang mga anak ng Diyos na naghirap kagaya ng iba. Kung hindi pa man dumating sa iyo ang pagpapala, hindi kayo kagaya kay Sister Nora na meron na silang kundo. Sister Wing nagpataas na ng bahay. Kung di mapigilan, aabot sa langit yung bahay na itatayo. Bakit ganon? Dahil ligtas eh. Kung hindi pa nangyari sa inyo yan, ay iangat yung bahay nyo, palakin pag ganin. Mag-antay ka lang. Mag-antay ka lang. Si Father Lando, meron ng unit doon sa Bulacan. Basta marunong lang mag-antay. There's blessing in waiting. There's no blessing in complaining. There's no blessing, mabatid, sa mga taong di makapag-antay. Kayo rin ang kasunod niyan. Pag naligtas ako, pastor, ang mangyari, happiness. Yung mga tao dito, sige palakpak. Bakit sige sila palakpak? Masaya eh. Gusto nyo maging masaya? Tanggapin nyo ang Panginoon. Pastor, ito bang mga nagpalakpak dito? Wala ba itong problema? Ang dami problema niyan. Marunong sila kumain ng problema. Kaya ang problema ngayon,
Namumblima lang sa kanila. Hindi tayo magproblema sa problema. Hayaan natin yung problema mamumblima sa atin. Oh, paano nangyari yan, Pastor? Si Job. Nagpiesta yung mga anak niya. Lumating yung hurricane, bagyo, lakas ng hangin. Natumba yung bahay, natabunan, patay yung 4. Kung may anak yun, pati apo ni Job. Nag-report yung alipin. Sir Job, ano? Yung mga anak mo, kumakain, nagpista doon, may hangin malakas, bumagsak yung bubong, patay lahat. Anong sabi ng Diyos? Sabi ni Job pala, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang magbawi. Purihin ang pangalan ng Diyos. Biglang dumating, Job, yung rancho mo, yung baka mo, yung tupa mo, ganyan, ninakaw, nasunog, nawala. Ganun ba? Anong naiwan? Wala na. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang magbawi. Purihin ang Panginoon. Ngayon si Job nang inatake ng kaaway. Buong katawan, puro pigsa. Alam niyo yung pigsa, napakakirot. Lalo yung pigsa mo nasa likuran, paano ka umupo? Nasa talampakan, paano ka tumayo? All of his body are full of sores and boils. Sabi ng misis, ba't ka pasamba-samba yan? Ba't ka pasamba-samba ng Diyos mo, namatay ang anak mo, na walang kayamanan mo, tapos katawan mo, tingnan mo. Sumpahin mo na yan, iwanan mo ang Diyos mo. Listen, itong sinabi ni Job. Marunong ba lang tayo magpasalamat sa mabuting bagay? Hindi mo marinig sa reliyon yan. Biblia lang nagsabi niyan. Hindi mo marinig sa pinagsisimbahan mo yan dahil ayaw mo marinig ng pagsubok. Pero sabi ni Job, babae, nagsalita ka na parang walang utak, walang isip. Hangal ka. Marunong ba lang tayo magpasalamat sa mabuti? Pag sa hindi mabuti, hindi na tayo magpasalamat. Anong sabi ni Job? Purihin ang pangalan ng Diyos. Kahit kunin pa ng Diyos ang buhay ko, purihin ko pa rin siya. Alam nyo ano nangyari? Yung problema ni Job, tinanggap niya na parang hot cake. Parang siupaw. Parang ice cream. Nung dumating, kinain, nilunok. Ngayon ang problema, namubrima na. Anong gawin ko kay Job? Yun ang dapat mangyari sa problema. So anong nangyari, Pastor? Yung problema, lumayas kay Job. At ang sabi ng Biblia, pinagpapala si Job, yung kayang kayamanan, triple, quadruple, mga kabatid, hanggat sa 4 na generation, nakita pa niya, bakit? Diyos ang may hawak sa ating buhay. Kahit sinira ka ba ng druga, kaya kang baguhin ng Diyos. Sinira ka ng bisyo, kaya kang baguhin ng Diyos. Kamatayan nga, hindi nakapigil kay Job Kaya kailangan natin, mga kapatid, soundness, prosperity, happiness, rescue. Sa totoo lang, lahat tayo, kung di lang kay Kristo, nandoon na tayo sa impyerno. Ano sabi ng Biblia? Makinig, mga kaibigan, mayroong malapad na daan at makitid na daan. Sa malapad na daan, maraming lumalakad. Ngunit ang dulo noon ay kapahamakan. Kumbaga, impyerno. Meron ding makitid na daan. At kakaunti lang ang nakasumpong. Ang mga lumalakad doon, naghihirap. Kailan makapasok? Hindi madali. Hindi madali. Minsan mapaatras ng kunti, pero nagsumikap. Hinihila yung paa para makapasok. Merong hinahawi para makapasok. Pinisikap kasi masikip. Kailangan i-reduce ang katawan para makapasok lang. Pero ano ang dulo noon? Buhay na walang hanggan.
Punta ka sa Shumart, punta ka sa Bisyo, punta ka sa mga disco, ay walang mangungutya sa'yo. Marami magsabi, pwede sumama dyan? Pwede bang palibre dyan? O marami pupunta sa disco, ang lahat-lahat. Pero pagpunta ka ng simbahan, kagaya sa mga bisitan dito ngayon, pag uwi sa inyo, maraming nangungutya. Yun ang masikip na daan. Kutyain ka. Oh, Pentecostal ka na, no? Sumama ka sa Pentecostal. Hindi lang nila alam ano yung Pentecostal. Ang Pentecostal, hindi yan relihiyon. Ang ibig sabihin ng Pentecostal, experience, karanasan. Sa mga taong tumanggap sa Diyos, na puspos ng banal na Espiritu. Yun ang ibig sabihin ng Pentecostal. Pag ikaw ay tumanggap sa Diyos ngayong umaga, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Hindi ka ordinaryong tao. Ang tawag sa iyo, taong may karanasan sa Espiritu ng ating Panginoon. Mahirap po. Mamaya, imbitahan kayo sa harapan. Sinong tatanggap sa Panginoon? Pipigilan ka ng katabi mo. Huwag tayong tumanggap sa Panginoon ngayon. Huwag. Pero kung sabihin ng kapatid ng katabi mo, punta tayo sa Shumart mamaya. O sige, buta tayo. Basta hindi kaligtasan, maraming matuwa. Pero kung kaligtasan, bakit maraming katanungan? Dahil ang nagbubulag sa ating isipan, hindi ang Diyos yung kaaway. Kasi gusto ng kaaway na matabunan ang iyong kaisipan para meron siyang isasama sa impyerno. Pero ang gusto ng Diyos, mabuksan ang kaisipan mo ngayon. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo at uuwi kang malaya. Pagsabihin natin mamaya, sino ang gustong tumanggap sa Panginoon? Yung katabi mo, hawakan mo ang kamay kaliwat kanan. Sabihin mo, tanggapin natin Panginoon. Akyat tayo sa taas para pag-uwi natin, hindi na tayo ordinaryong tao. Ligtas na tayo ng ating Panginoon. Bakit? Siya ang pumili sa atin. Chosen for salvation. Ganyan mga kapatid, meron bang lingkod ng Diyos na maghihirap, mangaral, pawis na pawis? Basang-basa. Gamitin yung tinig para lang iparating sa inyo ng mensahe. Mahirap na trabaho ito. Para akong naligo dito sa pawis. Na minsan sa sobrang labas ng pawis ko, himatayin ako mga kapatid, ma-dehydrate. But I won't give up preaching. Bakit? Nangailangan tayo ng mga ngaral. Kailangan niyong marinig ang mensahe ng kaligtasan. Why? Para maranasan ninyo ang kalayaan. Kasi maranasan niyo ang pananatili. Maranasan niyo ang kalinisan. Maranasan niyo ang pagpapala, ang kagalakan, ang pagligtas, ang general well-being na maging maayos ang ating mga pamilya. Papayag ka ba na pag-uwi mo sa bahay, adik yung anak mo? Papayag ka ba tayo na pag-uwi mo sa bahay mo, nagsusugal yung iyong mga anak? Tapos may pulis na huhuli sa anak mo. Papayag ka ba sa ganyan? Sino ang may gawa niyan? Si Satanas. Pero ang Diyos na dito ka, pinili ka para maligtas. Ililigtas ka ng Panginoon para gumanda ang iyong pamumuhay. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. I will skip another screen. Here we see, hanapin nyo diyan sa screen please, that salvation is far broader than forgiveness. Ang kaligtasan ay mas malawak kaysa pagpapatawad. Mangumpisal ka. Nagkasala ko ng ganito. Ganito. Anong gawin ko? May bulong sa'yo. Gawin mo ito. Gawin mo ito para mapatawad ka. Palagay na lang natin, totoo, pero hindi totoo yan. Kasi walang tao makapagpatawad sa kasalanan maliban sa Diyos. Sabihin natin, dahil inutusan ka na gawin mo ito, pinatawad ka.
Aanin mo ng pinatawad ka pero hindi ka ligtas. Mas maganda yung pinatawad ka ng Diyos at niligtas ka ng Diyos. Kung kaligtasan ang pag-uusapan, mga minamahal, Diyos lang ang makapagligtas. Bakit Diyos lang, pastor? Dahil siya lang nakakaalam paano tayo makapasok sa kaharian ng langit. Paano nyo nalaman, pastor? Dahil sabi ng kanyang mga salita. Kaya nga may iniwan siyang mensahe sa atin. Humayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ang magandang balita. Anong sabi kanina? Sa Ebanghelyo. Para maligtas kayo. Kaya kung gusto ko lang mapatid, tuwing mensahe na napakaganda, magpabautismo uli. Para siguradong kaligtasan. Kaso lang, di na pwede, isang bautismo lang. Si Brother Bobby palang gusto magparibaptize. Bigyan nyo ng baptismal robe mamaya yan. Kaya kay Willie yan, bigyan ng jacket yan. Save yourselves from this untoward generation. Gustuhin mo man o hindi, kabataan, nanay, tatay, ati, kuya, lula't lulo, mga kaibigan at pinamahal, nandito tayo sa likong lahi. And with many other words, we did he testify and exhort, saying, save yourselves. Iligtas nyo ang inyong mga sarili nitong likong lahi. What is untoward? The word untoward means difficult to guide. Kaya turuan mo na ng Word of God. Mga taga-park, difficult to guide. Hindi lang yan pambisita, kasama tayong lahat. Hindi lang tayo hanggang bautismo. Hindi tayo hanggang palakpak. Kailang marunong tayo magpag-guide. Dahil kung nandito ka man sa church, hindi ka marunong sumunod sa salita ng Diyos, you belong to the untoward generation. Sino yon sila? Difficult to guide. Turuan mo ng holiness. Paglinggo lang, pagka Lunes, merong linis pero walang huli. Totoo yan. Ano yon sila? Untoward. Sabihin natin, but there were untoward members. Hard to guide. Bakit ayaw niyong sumunod? Gusto ba talaga niyong pumuntang langit? Bakit gustuhin niyo mag-short kayo? Ba't gustuhin niyo talagang revealing? Gumagaya kayo sa mundo. If you love the world, the love of the Father is not in you. Pero ginusto. Anong tawag sa inyo? Untoward, difficult to guide. Yun yung ating generation ngayon. Incorrect! Wrong! Masama! Hindi ka nais-nais, suwail, hindi mabuti, likong lahi. Kaya ano sabi ni Apostol Pedro, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Come on, let us save ourselves. Binigay na ng Diyos ang lahat. Bakit hindi tayo maligtas? Makakala natin, by bautismado na tayo, hindi na tayo kasama sa untoward generation. No. Babalikan natin yan for members lang. Kasi marami tayong bisita ngayon. Pero sa ating mga bisita, ito yung katotohanan para sa ating lahat. Kahit nakita naman yung takbo ng mundo ang gulo. Kahit sino pang magpresidente ng Pilipinas at ng Amerika. Sa ating
Sa ating Senado, Kongreso, sa justice system ang gulo. Di mo na maintindihan. Sila lang nag-away-away ngayon. Kaya nga, kahit sino ilagay dyan, wala na din. Pero kung ilagay mo ang Diyos sa puso mo, tanggapin mo siya ngayon. Hindi natin tinitingnan sinong nakaupo sa pamahalaan. Ang tinitingnan natin, may Diyos tayo. Anong mangyari sa sanglibutan? Anong mangyayari sa economy? Anong mangyayari sa education? Anong mangyayari sa employment? I am saved! Clap your hands. This generation is losing the relationship with God. But there is a church. Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tawagin ng batang ito ang pangalan niyang Jesus upang iligtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. We need a Savior. Mga kaibigan, mga bisita, minamahal natin, okay po magtrabaho para may income, may pambayad sa bahay, kuryente, may pang-enrollment, may pamasahe, may pambili ng damit. Okay po yun, di yan masama. Pero anhin mo man yang meron kang mabiling bagay para sa'yo. Pero yung kaligtasan mo, hindi ka pa sigurado. Hindi ba niyo alam na ang langit at ang lupa na ating kinaroonan, nakaitalaga ito sa apoy, susunugin ng Diyos? Kahit sabihin mong successful ang pamilya mo, lahat ng mga anak mo, mga professional, mga bachelors, mga masterals, may doctorate degree, hindi may magandang trabaho, maganda na ang bahay mo. Sabihin mo, well, fulfilled family. Yeah. On the material side, on the physical side, fulfilled. But how about on the spiritual? Dahil hindi ka nag-exist, hindi ka nabuhay na walang Diyos. At ano yung sa Diyos? Yun yung spiritual side. Na kung wala ang Diyos, wala tayo dito. Na wala ang Diyos, walang trabaho ang anak mo. Bakit? Dahil wala kang anak din. Wala ka rin dito. Pero dahil merong Diyos, may pamilya ka. Successful ang pamilya mo. Umangat ang buhay mo. Maganda ang tahanan, sasakyan. Makakain ka sa masarap na pagkain. Pero anin mo man yan kung wala kang Diyos. Anhin mo man, maangkin mo ang buong sanglibutan, ngunit ang kaluluwa mo'y mapapahamak. Ngayong umaga, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin. Magkanong bayad, Pastor? Walang bayad. Anong gawin ko? Tanggapin mo lang siya. Merong tubig dyan. Ilulubog ka doon, simbolo ng paglibing sa kamatayan. Bakit, Pastor? Patay tayo sa kasalanan. Pagbautismo sa iyo sa pangalan ni Kristo, napatawad ang kasalanan mo. Pag-ahon mo, bagong nilikha ka na. We need a Savior. Kaya anong gawin natin kung kailangan kong kaligtasan? Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Basahin mo ang Biblia, kasaysayan. Meron ang pwedeng magpatawad, magbura ng kasalanan, maliban kay Kristo? Wala po. Bakit ayaw nating tanggapin si Kristo na siyang may likha sa atin? Sinong may likha sa sanglibutan? Si Jesus Christ. Sinong nagbigay ng buhay sa iyo? Si Jesus Christ. Bakit buhay ka pa ngayon? Dumaan yung pandemic, niligtas ka, iningatan ka. Sino? Siya rin. Ngayon, ang kahilingan niya, magkaroon kayo ng relasyon. Sa panahon ng sakuna,
aksidente, karamdaman. Panginoong Hesus, tulungan mo kami. Pero sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin. Many shall call in my name that day, but I will tell them, depart. I knew you not. Maraming tatawag sa aking pangalan. Jesus, pinagaling, nagpagaling kami ng sakit. Nagsalita kami mga wika, bigatin. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo. Anong kailangan natin sa Diyos? Relasyon. Paano ako magkaroon ng relasyon sa Kanya, Pastor? Tanggapin mo siya. Ito si Brother Dante. Si Brother Samolde. Pareho silang tatawag ngayon ng hingi ng tulong. Ito anak ko. Ito hindi ko anak. Pero dahil pwede akong tumulong, tatawag siya. Sabay kayong dalaw, sabi niyong, tulungan niyo po ako, Pastor. Sabay! Sinong puntahan ko? Yung anak ko o yung iba? Yung anak. Yung anak. Yung tumanggap lang sa akin sa bautismo sa pangalan. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi lahat sa akin ay tatawag, ay aking papansinin. Dahil anak ko siya. Siya ang aking uunahin. Pastor, ano ibig sabihin? Kahit ba hindi tumanggap sa iyo, tulungan mo. Sabi ng Biblia, umalis kayo, hindi ko kayo kilala. Marunong kayo tumawag sa akin pag may problema kayo. Marunong kayo tumawag sa akin pag nagkasakit kayo. Marunong lang kayo tumawag sa akin pag may lindol. Marunong kayo tumawag sa akin pag may mag-aksidente. Marunong kayo tumawag sa akin pag may sakuna. Yun naman talaga nangyari. Nung naglindol sa Abra, sabi ng ating kapatid, tinawagan ko si Brother Bert, kumusta dyan? Pastor, lakas ng lindol. 7 point something. Umuuga. Pero salamat sa Panginoon, wala nangyari sa bahay. Ano nangyari sa kapitbahay? Sumisigaw, tulong Panginoon, tulong. Yung mga bahay, nasaan sila ngayon, Brother Bert? Nasa labas lang, di makapasok sa bahay. Siyempre, ang atupagin ng Diyos, yung mga may relasyon sa Kanya. Ang kailangan natin, mga kaibigan, mga bisita, ang kailangan natin, hindi relihiyon. Ang kailangan mo ngayon natin, relasyon sa Diyos. Kaya tingnan yung ating kapatid kanina. Noong nag-pray tayo ng healing, pinagaling siya ng Diyos. Bakit? Ang hinahanap ng Diyos ngayon sa atin, hindi pa siya tumanggap sa Diyos, pero meron siyang panampalataya na nung pinag-pray natin, pinagaling siya ng ating Panginoon. At ngayon, sister, dahil pinagaling na ang iyong katawan, pagalingin din niya ang iyong kaluluwa, kaya tanggapin mo ang Panginoong Kristo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Matagal na tayo dito sa mundo, wala pa tayong relasyon kay Kristo. I'm closing, mga 5 minuto na lang natira sa akin. Bakit kailangan natin? Ano yung sunod na verse? Tingnan nyo. Yan, tingnan nyo yan. Nung nangaral sa Apostol Pedro, tinanggap ang salita ng Diyos. Merong 3,000 ang nagpabaptize. Kanina sa ating listahan is 71. 6 yung mga bata. 3,000 nagpabautismo. 71 na mga adult. Ang gusto ng Diyos ngayon, magpabautismo kayong lahat. Huwag mo nang isipin, sis, may reliyon na ako eh. Hindi nga reliyon ang kailangan dito. Si Kristo ang iyong kailangan. May pinagsisimbahan na ako. Hindi rin ang simbahan ang pasukin natin. Si Kristo ang papasukin natin ngayon. Pastor, kung magpabautismo ako, kailangan ko na bang bumalik dito palagi linggo-linggo? Ang prayers namin, yun ang gawin mo. Pero kung di mo magawa linggo-linggo, may pupunta sa'yo.
Pero ang importante, magpabautismo ka na ngayon. Bakit po? Dahil hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung may lindol bukas. Huwag muna kasi mabayay pa kami. Kung meron namang pandemic na kasunod. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam bukas. Maliban sa lindol, maliban sa pandemic. In Jesus' name, pwede tayong mabanggaan. Di ba? Pwede kang tamaan ng ligaw na bala. Pwede kang mahagisan ng granada. Sino nakaalam sa bukas natin? Wala. Pero ang Diyos, alam niya ang bukas natin. Ang ibig kong sabihin, halika Brother Bugard, kung ito yung anak ko, hindi ako mapapayag na papahamak ito. Kung may gira man dyan, may lindol man dyan, may patayan man dyan, tawagin ko ang aking mga anghel. Babantayan siya. 3 anghel na magbabantay sa aking anak. Utusan ko ang aking mga anghel, bantayan niyo yung anak ko. Bantayan yung tumanggap sa araw na ito. Yung mga magpabautismo sa araw na ito. Yung tatanggap sa pangalan ko. Bantayan yung mga anghel. Huwag niyong babayaan na maglalakad yan na walang magbabantay. Bantayan niyo araw-araw, gabi-gabi. Dahil ang toward generation, masama, liko ang lahi ngayon. But please protect my son. Ayaw niyo ba ng protection? Ang Diyos na nag-alok. Anong sabi ni David? Surely, goodness and mercy shall follow me. Yung awa at habag sumusunod sa akin araw-araw. Saan ang galing yan? Galing sa Diyos. The beginning of sorrows and solar disorder. Bakit gusto ng Diyos na maligtas tayo ngayon? Matthew 24:7. For nation shall arise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All this are the beginning of sorrows. Biro mo yan, kaharian laban kaharian. Nangyari yan sa Middle East ngayon. Bansa laban sa bansa, nangyari yan doon. Yung Ukraine, yung Russia, ano yan? Nation against nation. Kingdom against kingdom. Sa Saudi, ba't tuloy-tuloy ang mga problema? Anong sunod pag may gera? Kagutuman. Iba't ibang uring sakit. Ano pa? Mga lindol, earthquakes. Wala nang tigil ang lindol ngayon sa iba't ibang dako. Ano yan, Pastor? Pasimula pa lang yan sa kalungkutan. Pero, pag may Diyos ka, may kalungkutan ang sanglibutan. Pero ang mga anak ng Diyos, nagpapasalamat sa katuparan ng mga salita ng Panginoon. Next slide! And there shall be signs in the sun and in the moon. Katatapos lang ng lunar eclipse. Pulang-pula yung buwan. Sunod-sunod na lang yan, pulang-pulang buwan. Ginigising tayo. Dapat sa gabi tulog ka na, pero ginulat ka sa buwan. And the stars, and upon the earth, distress. Alam yung distress, pagkabalisa. Perplexity, and the sea and the waves roaring. Ano yan? Ugong at mga daluyong ng dagat. Ano yan? Tsunami. Tidal waves. Aywan ko, saan kami na lugar, mga kapatid, nung nag-ikot kami? Nung bumagyo sa Florida? Parang binura. Bumagyo noong, hindi tayo masyado, pero yung mga Maguindanao, binura yung mga bahay doon. Hindi pa yan! Ano yan? Pasimula pa lang sa kalungkutan. Pero hindi tayo nag-antay
mamatay sa kalungkutan. Ang inantay natin ay ang kaligtasan mula sa Panginoon. Next verse. Means hearts failing. Himatayin sa takot. Means hearts failing them for fear. Ano mangyari? Himatayin sa takot. Sa sobrang nervyos. Pangamba, kalungkutan. And for looking for those things which are coming on the earth, the powers of heaven shall be shaken. Ang tawag niyan sa prophecy, solar cataclysm. Disorder in the universe. At habang nagkagulo ang sanglibutan, and then shall they see the Son of Man, Jesus Christ, yung tatanggapin mo ngayong umaga, yung magpabautismo ka sa kanyang pangalan. Kaya kailangan nating mangaral about Jesus Christ. Babalik siya para kukunin tayo. In a cloud in power and great glory. Next verse. And when these things begin to come to pass, dahil mangyari talaga yung mga bagay na sinasabi ng Biblia, then look up! Lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Kapag mangyari na mga bagay na ito, may mga lindol, may mga gira, may mga kamatay, may mga kagutuman, may mga iba't ibang uring sakit, magkagulo ang buong mundo. Huwag kang matakot, bisita. Tumingin ka lang sa itaas. Itaas sa iyong ulo dahil ang iyong kaligtasan ang darating. Hindi ka pahamakan para sa iyo. Kaligtasan para sa iyo. Why? We are not chosen for destruction. We are chosen for salvation. Kung pinili man lang ako ng Diyos para idaan doon sa kamatayan, kalungkutan, kapahamakan, hintayin ko na lang yung kapahamakan. Hindi na ako maglingkod sa Diyos ngayon. Kasi ganoon din, maglingkod ako ngayon, may kapahamakan pa pala. Hindi doon na lang ako. Pero hindi. Pag magpasimula na mangyari yan, huwag kang mag-alala. Tumingin ka na. Ang kaligtasan mo ay malapit na. Hallelujah. In the name of Jesus. Come on, hallelujah. In the name of Jesus. Next verse. We are kept by the power of God unto salvation. We are kept by the power of God through faith unto salvation. See? Kaligtasan palagi yung pinag-usapan. Napanatili ka, naingatan ka sa iyong panampalatay dahil sa kaligtasan. Kaya ang unang hakbang natin ngayon, may panampalatay ka, iligtas ka. At ililigtas ka. Because salvation belongeth unto the Lord. Kahit ano pang sakripisyo mo, sister, brother. Kahit sabi mo pang araw-araw nagsindi ka ng kandila. Inubos mo yung rosaryuhan sa pagbabasa sa panalangin. Hindi ba tayo maligtas dyan? Dahil ang kaligtasan hindi dahil sa gawa ng tao. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Ang kaligtasan galing lang sa Kanya. Hindi sa ating sariling mga pagsisikap. Last verse and we will close. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Siyang nanampalataya at mabautismuhan ang siyang maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang tanong ko ngayon,
Saan tayo pupunta? Sa kaligtasan o sa kaparusahan? Huwag tayo magkamali. Sa kaligtasan po tayo. Namuhay tayo sa likong lahi. Baluktot. Masama. Magulo. Pero may Diyos na nagmamahal. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang ating dakilang Diyos? Come on, hallelujah! Clap your hands to the Lord. Come on. Come on in the Holy Ghost. Chosen for salvation. Pinili tayo para sa kaligtasan. Hindi po mahirap maligtas, mga kapatid. Hindi mo na kailangang lumuhod pa gamit yung tuhod mula sa pintuan hanggang altar. Pinapahirapan mo lang yung sarili. Binayaran na ng Diyos lahat sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga nakadipa siya doon para harangan ang daan ng impyerno at ikaw ay makapasok sa kaligtasan. Meron tayong 71 adult. 67 adult. 67. 67. Kung nandito pa kayo lahat na 67, pinili ka ng Diyos. Hindi ako ang pumili at maghirang. Isang karangalan natin na ang Diyos ang siyang pumili sa atin. Lumapit kayong lahat na mga bisita dito sa harapan. Sige po, manalangin kami sa inyo. Dalahin natin ang ating sarili sa harapan.